on Sunday. Amen? We're done about the foundation of giving. Then, the freedom, okay, in giving. Then, last Sunday, we talked about the fear in giving. Then, this Sunday, we're talking about the faithfulness in giving, okay? Or, then we will tackle about how to lose the blessing from God. Amen? So, tayo po natin tumayo and open our Bible in the book of Malachi chapter 3, verse 6 to 10. Okay, Malachi chapter 3 verse 6 to 10. Amen? So sabi po ng Bible dyan, Malachi chapter 3 verse 6 to 10. Nandiyan na kayo. So this Sunday, today we will talk about the faithfulness in giving. That's our theme for this Sunday, okay? The faithfulness in giving. Okay? And then, pag-aaral natin how to lose blessing from God. Okay, sabi po ng Bible dyan sa verse 6 down to verse 10. Sabi ng Bible, for I am the Lord, I change not. Amen? Therefore, ye sons of Jacob are not consumed. Even from the days of your fathers, ye are gone away from mine ordinances, and have not kept them. Return unto me, and I will return unto you, saith the Lord of hosts. But ye said, wherein shall we return? Verse 8, will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Verse 10, bring ye all the tithes into the storehouse, that cedar may be made in mine house, and cook me now wherewith. Saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Dahil manalangin, Panginoon, salamat po ng marami sa umagang ito. Pagpalain po kami pag-aaral, at mahusap po sa mga puso, bigyan nyo kami ng karunungan, at maintindihan namin ang pag-usapan. Salamat po, Panginoon, samahan nyo kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, please be seated. Okay. So, how to lose blessing from God. Amen? Gusto natin tayo pagpalain ng Diyos. Tama po ba? And that is what exactly God wants to us. To bless us. Amen po ba? Ang sabi ng Bible in Psalms 25 in verse 5. Psalms 25 in verse 5. Psalms chapter 25 in verse 5, okay? The Bible says in Psalms 25, verse 5, okay? Sabi po dito. Okay, sabi ng Bible dyan, nandiyan na kayo? Okay. Lead me in thy truth, and teach me, for thou art the God of thy salvation. Sabi po diyan, on thee do I wait all the day. Amen? So in verse 20, Proverbs chapter 28, verse 20. Proverbs chapter 28. Proverbs chapter 28, in verse 20. Okay, Proverbs. Chapter 28, verse 20. Okay, nandiyan na kayo? Okay, here's what the Bible says, okay? A faithful man, okay? Kita ninyo? A faithful man shall abound with blessings, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Sabi po dyan, ang tapat na tao ay mananaganap sa pagpapala. God promised to bless those faithful men. Amen? Pinangako talaga ng Diyos na pagpapalain niya yung mga matatapat. At it's not just a blessing, but it says, mga kapatid, shall abound with blessings. The word abound means full. Amen? Mananagana, sasagana. Kumpara sa isang puno, di po ba? Minsan matutuwa kayo pag nakita niyo yung isang puno ng manggana. Di ba? Sabi niyo, hitik na hitik sa bunga. Napakaraming bunga, sagana sa bunga. Isa naman may mga puno na
ang bunga ilan-ilan lang, di ba? Hindi tayo, parang hindi masayang tignan na gano'n ng isang puno na napakalaki, tapos ang bunga, isang tumpok lang, 3, 4, di ba? Mas maganda yung maraming bunga. And that's what exactly the Lord promised us shall abound in blessing. In Proverbs chapter 10, in verse 22, Proverbs chapter 10, in verse 22, okay? Sabi ng Panginoon, mga kapatid, the blessing of the Lord, it maketh what? Rich. Amen? And he added no sorrow with it. Tama? Nakita po ninyo? So blessing make it rich. Amen po ba? So sabi po ng binasa natin, the blessing of the Lord. Alam niyo po ba, ang tunay na kayamanan ng mananampalataya ay yung pagpapala na galing sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? I want you to understand, mga kapatid, there is a blessing from God. Pinangako ng Panginoon yan. At kung ating makikita sa chapter 28, verse 20 ng Proverbs, ano sabi doon? A faithful man. Tama? Hindi naman pwedeng pagpapalain ng Diyos yung unfaithful. Of course, He wants us, mga kapatid, to be blessed. Amen? Gusto ng Diyos na pagpalain tayo. That's why the Lord wants us to be faithful. Tama po ba? Pero, have you ever experienced, mga kapatid, na merong mga blessings sa buhay natin, pero napapakawalan natin yung mga pagpapala ng iyon. Tama? That's supposed to be, the Lord will bless you, pero because of us, napapakawalan natin yung pagpapala. Di ba? Naalala ko, nung mga bata pa kami, nung bata pa kasi ako, mahilig ako mahilig din ako sa kalapate. So, nag-alaga din ng kalapate. Yung walang araw-araw, gusto akong matawin ng lola ko. Kasi pag naglabas siya, yung kalapate, dadapot, tas tatay. Diba? Tapos pag umakyat sa bubong yung tito ko, makita niya yung bubong namin, puro ikot ng kalapate. Okay, kaya ganun na ganun siya kapag may mga kalapate kasi ay naroon pa kinabag yung mga kalapate, libangan lang ba? Unless talagang mag-aalaga ka talaga, then kinakarera kasi yan, at meron talagang kita dyan. O kumbaga parang sa manok ka, may pera talaga dyan kung alagaan talaga. Pero libangan lang talaga ang kalapate. Okay? Wala talagang ano. Pero mahilig kami mag-alaga ng kalapate, no? Then naalala ko kapag meron kami nakitang lumilipad na kalapate, gagawin namin, hagisan namin ng maraming kalapate. Para yung kalapating nakita namin lumilipad, sasama doon sa mga kalapate namin. Di po ba? And then, dahil kapag sumama na yun, expect mo, dahil yung kalapate kapag ginagis mo, at sa'yo yan, mabuuwi sa'yo yan. Tama po pa mga kapatid? Then, in-expect mo, dadapo yan sa bubong mo. Ngayon, ang susunod mong gagawin, paano mo ngayon mahuli? Diba? Paano mo ngayon mahuli? So, madalas noon, ang ginagawa, may mga kulungan ano ba? Payong ba? Putol-putol yun. Putol-putol. Tapos, kapag pumasok kasi yung kalapating ng gano'n, makakapasok, dahil hindi na makakalabas kasi maglalako yung mga ano po. O kaya ginagawa namin yung batya. Batya ba? Tapos, merong stick, kawayan, tapos may tali. Magpabantay ka talaga, hindi ka nakikita. O, di ba? Tapos ay, hagisan mo ng patuka. Siyempre, kapag pumasok na yun sa loob, magagano mo. Hilahin mo talaga. E naalala ko, dahil meron kami dagit na kalapate, ganun ginawa namin yung batsaba. Tapos talagang matagal din. Nung makita namin pumapasok, tutuka-tuka, kasi ayun na. Talaga namang paghagis. Taklob yung batsa, kulong yung kalapate. Ang problema, siyempre dahil kulong yung batsa, di mo lang punasan yung kalapate. So, handa ka ngayon mag-angat, pinakapa namin kayo. Ay, napasobrang nga, pag doon na, sa gilid, nakalipad sa kabilang gilid ng batsa. Sayang, di po ba? So, minsan, ganoon mga kapatid. Okay, sayang, nakawala pa. So, minsan may mga blessings sa atin,
na minsan tayong naging dahilan para mapakawalan natin yung blessing. So number one, mga kapatid, how to lose blessing from God. Paano natin napapakawalan yung blessing ng Diyos? Amen? So again, I want you to understand that God promise is to bless those faithful men. Gusto ng Diyos pagpalain tayo. Sino ba namang anak ng Diyos na hindi pagpapalain ng Diyos? Amen? So number one, mga kapatid, paano natin napapakawalan yung blessing ng Panginoon? Number one, binasa po natin dyan, mga kapatid, sa Malakay chapter 3, in 6 verse hanggang 10, mga kapatid, by not tithing to God. Okay, by not tithing to God. Sabi po dito, mga kapatid, okay, sabi sa verse 6, for I am the Lord, I change not. Tama? Amen po ba? Yes. This time, mga kapatid, the Lord is dealing to the Israelites. Okay? To the Israelites. But I want you to understand, we're not Israelites, but the essence of teaching of tithing, mga kapatid, ito po ay para sa lahat, hindi lang din para sa mga Israelita. Tama po ba? Sabi ng iba, meron akong narinig na turo doon sa Palawan. Nung buhay pa yung ganito. Tapos tumawag sa akin. Meron kasi siyang invite na mag-preach sa church nila. Then nagturo ng Sunday school. Then nagulat yung binan ko, sabi niya, Pastor, ano po bang, ang gagawin natin dito? Kasi meron akong invite. Ito yung tinuro niya sa miyembro. Na sabi niya, yun daw, simbahang nagtuturo ng ikapo ay kulto. Sabi niya. Amen mga kapatid? Sabi ko, sabi ko, lalo na kayo, matagal na kayo sa ministry. Kung ano yung tinuturo ninyo, sabi ko ay, yun hindi pwedeng baguhin yun. Diba? Kung sino yung mga nagtuturo na sa iyo, huwag nyo nang bitayin dito. Tama mga kapatid? Tama? Kaya minsan kapag merong mga mababaw na Kristiyano, pag pinag-usapan ng tithing, natitisod. Diba? Pag sinabi, ang ating pag-aaralan ngayon ay ikapo, sisigaw, naku po! Tama? Wala na yung mga mahilig makinig kay Soriano. Amen mga kapatid? Alam niyo po, kapag ganun ang mindset natin mga kapatid, we are the reason para pakawalan natin yung blessing ng Panginoon. Tama po ba? Tithing is biblical. The principle of tithing, mga kapatid, whether Old Testament, whether New Testament, ay nandun pa rin yung essence, nandun pa rin yung teaching ng ikapo. Because in verse 6, ang sabi ng Bible diyan, for I am the Lord. Anong sabi po niya? I change not. Tingnan niyo ba yung Diyos ng lumang tipan ay iba yung Diyos ng bagong tipan? At yung Diyos ng lumang tipan ay nagbabago pagdating ng bagong tipan? Hindi po mga kapatid. Ang sabi ng Bible, the book of Hebrew, I am the Lord, amen? Today, yesterday, and forever. Hindi nagbabago yung essence, hindi nagbabago yung aral, hindi nagbabago yung turo. Mga kapatid, bakit? Sapagkat ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Tama po ba? Kaya sabi ng Bible dyan, in verse 7, okay, even from the days of your fathers, ye are gone away from mine ordinances. Kung bakit ito ay tinuturo ko sa inyo, ang sabi ng verse 7, sapagkat kayo, mula pa ng mga ninuno ninyo, ay hindi kayo nakinig sa aral na tinuro ko sa inyo. Alam niyo, yung mga hindi pinagpapala, yung mga hindi nakikinig ng aral ng Panginoon. Yung mga hindi natututo, yung mga hindi nakikinig ng aral ng Panginoon. Yung mga hindi lumalago, yung mga hindi sumusunod sa aral ng Panginoon. Ang sabi ng Bible in verse 8, will a man rob God, yet ye have robbed me. Ang sabi ng mga Israelita, nagnanakaw ba kami sa Diyos? Ang sabi ng Diyos, oo, nagnanakaw kayo sa akin. Saan ka namin ninanakawan? In verse 8, anong sabi diyan? In tithes and offerings. Tama po ba? At alam naman po natin mga kapatid, okay, na when it comes to tithing, meron pong tinatawag na proper tithing mga kapatid. Amen po ba? It means,
Pag sinabi natin yung po, ito'y hindi na bago to sa atin. It means literally 10, ikasampung bahagi. So kung ang iyong income ay 100 pesos, so 10% of 100 is ilan? 10 pesos. So 10 pesos is not yours. It should always belongs to God. That you should return. Kailangan ibalik yun kasi 10%. And then 90%, mga kapatid, doon papasok yung kung anong kinasya ng puso mo. Tama? Tingin nyo, lugi pa ba kayo doon? Lugi pa ba tayo na yun ang pamantayan ng Diyos? 10% sa akin, 90% sa'yo. Amen po ba mga kapatid? So 10%, tithing. Alam naman po natin yan mga kapatid. So meron tinatawag na proper tithing mga kapatid. Paano po yun? Meron tinatawag na kung kailan tayo sa sahod. Merong kinsenas, merong katapusan. Tama? Ibig mo sabihin, kung hindi sumasahod ng kinsenas, di pagdating ng kinsenas, doon ka magbibigay ng tithes. Pagdating ng katapusan, di doon ka magbibigay ng tithes. Kung ang sahod mo naman ay lingguhan, di lingguhan ka magbigay ng tithes. Naunawan po ba ninyo mga kapatid? Kung lingguhan ang sahod mo ay halimbawa, 10,000, di lingguhan, magbigay ka ng tithes mo ng 1,000. Kasi lingguhan nga yung araw ng sahuran mo. Tama po ba? Kung yung sahuran mo ay kinsenas, di pagdating ng kinsenas, doon ka magbibigay ngayon kasi doon nga yung araw ng sahuran mo. Naunawan po ba ninyo mga kapatid? It is depend kung kailan tayo sa sahod. Tama? Amen po ba mga kapatid? So ito hindi na bago sa atin ito. Gusto lang maunawa natin. Kasi sabi ng Bible dyan, kung hindi tayo magbibigay ng ating ikapo, mga kapatid, we are rob God. Nanakawan natin ng Diyos. Nasabi ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? And listen to me. Giving our tithes and offering, mga kapatid, as a member of the church, it should be our responsibility. Tama po ba? Bakit? Abay, dito ka kumakain ng salita ng Diyos. Hindi ko magbigay. Tama po ba? Nananawa po ba ninyo mga kapatid? And not only that, it should be our identification, tama, as a Christian. Amen po ba? Dapat, kung mananampalataya tayo, hindi na ito bago sa atin. Amen po ba mga kapatid? Kaya nila ko sinasabi, di ba? Kailangan natin matuto na ibigay kung ano nararapat sa Panginoon. Hindi lang sa mga may trabaho. Lahat tayo kung tayo na merong mga perang nahawakan. Hindi naman lahat kinukuha ng Diyos yan. Ano sabi ng Diyos? Ikasampung bahan. Estudyante ka, nakakahawa ka ng baon mo, turuan mo yung sarili mo mag-tithe every Sunday. Tama? Magkano baon mo isang araw? 100. Tapos binigay mo na ng Lunes, binigay mo na lahat ng isang linggo, 500. Isang linggo walang pasok, di may 500 siya. Di ba? Tama mga kapatid? Ito ang tanong. Turuan yung sarili nyo na sa mga baon nyo pala maging responsible kayo. Bakit? Kasi magpapalan kayo ng Diyos. Pag natutunan nyo yan, sabi ko nga, kakaugaliin ninyo at hindi magiging mahirap sa inyo ang magbigay sa Panginoon. Tama po ba? Paon niyo 50 araw-araw. Sa isang linggo, 250. Di po ba? Magkano ang ikasampung bahagi ng 250? 25 pesos. Tama po ba? Mabigat ba yun? Hindi mabigat yun. It is just a matter how to, kung paano tuturuan yung sarili mo. Tama? Kasi kung sa maliit pa lang hindi ka na makapagbigay, paano pa kaya pag malaki na yung nahawakan mo? Amen po ba? So sabi ng Bible, how to lose blessing from God by not tithing to God. So as a member of the church, it should be our responsibility to give our tithes and offerings. Amen?
na ito hindi na po bago ito sa atin, sapagkat naunawaan natin, nakikita natin, nalalaman natin, especially kung yung mga pangangailangan sa gawain ng Panginoon. Tama po ba? At kung tayo ay magiging maramot sa Panginoon, hindi tayo pagpapalay ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? So how to lose the blessing from God? By not tithing. Pag-iika po, mahalaga po ang tithes and offering. Amen? Number 2, by not tithing to God. Number 2, by not trusting God. Amen? By not trusting God. Minsan, napapakawalan natin yung blessing ng Panginoon at gusto tayo ng pagpalain ng Diyos, kaya lang hindi magawa ng Diyos sapagkat pangalawang dahilan, hindi na tayo marunong magtiwala sa Diyos. Tama po ba? Na minsan nagtitiwala na lang tayo sa mga bagay na meron sa atin. Na minsan nagtitiwala na lang tayo sa kakayanan natin. Nagtitiwala na lang tayo sa ganda ng trabaho natin. Dumidepende na lang tayo sa laki ng sahod natin. At hindi na tayo dumidepende sa Diyos. Amen? Kaya nga sabi ng Bible dyan, mga kapatid, linaw ng sinabi ng salita ng Diyos. Amen? In Proverbs chapter 11, in verse 28, sabi ng Bible, in Proverbs chapter 11, in verse 28, ano sabi diyan? He that trusted in his riches shall fall. Amen? Siyang tumitiwala sa kanyang mga kayamanan ay mapupuwal. Tama po ba? Shall fall, sabi ng Bible. Kaya nga, di ba, sabi doon sa James chapter 5, yung ating pong binasa, mga kapatid, doon sa James chapter 5, in verse 1, ano sabi niya? Magsipagrito kayong mga mayayaman. Kayo'y magsisipagtamis at magsisiyaw buhol dahil sa mga karalitaan ninyong siya'y darating. Ano sabi niya sa verse 2? Ang inyong mga kayamanan ay mga mapupulok, ay mga pulok, at ang inyong mga damit ay ginangat ng tanga. In verse 3, ang inyong ginto at ang inyong pila ay kinakalawang na. At ang mga kalawang na ito ay siyang magiging patutuo laban sa inyo at gaya ng apoy na lalamunin ng inyong laman. Kayo'y nagtipon ng inyong mga kayamanan sa mga huling araw. Amen po mga kapatid? So sabi ng Bible dyan, mga kapatid, by not trusting God, minsan hindi na tayo dumidepende sa Diyos. Minsan hindi na tayo nagtitiwala sa Diyos. Madalas nagtitiwala na lang tayo sa mga bagay na meron sa atin. And the Bible teaches us, mga kapatid, na sabi lahat ng yaman na meron sa atin, balang araw, mawawala din yan. Lilipas din yan. Kakalawangin din yan. Sabagat ang lahat ng bagay na meron sa atin ay pansamantala. Tama po? Pag namatay tayo, hindi natin madadala ang yaman sa langit. Pag namatay tayo, hindi natin madadala mga bagay-bagay sa kahit sa kabaho natin, kahit sa libingan natin. Amen mga kapatid? So ang gusto ng Panginoon, amen? Kahit gaanong yaman meron ka, huwag kang magtiwala dyan, magtiwala ka pa rin sa Diyos. Tama po ba? Kahit anong ganda ng trabaho mo, huwag kang magdidepende dyan, magdepende ka pa rin sa Diyos. Kahit gaano ka marunong, huwag kang didepende dyan, magdepende ka pa rin sa Panginoon. Lahat ng bagay na meron sa atin, huwag tayong didepende dyan. Yan ay kasangkapan lang ng Diyos para lalo tayong magtiwala sa Kanya. Amen po ba mga kapatid? By not trusting God. Amen? Nasabi ng Bible, in Psalms chapter 4, in verse 5, sabi ng Bible dyan, maghandog kayo ng mga hain ng katwiran at ilagak ninyo ang inyong tiwala sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Ilagak ninyo ang inyong tiwala sa Panginoon. Sabi ng Bible in Psalms chapter 9 in verse 10. Psalms chapter 9 in verse 10. Nasabi diyan mga kapatid, at sila ang nagkakaalam ng iyong pangalan ay
lalagak ng kanilang tiwala sa iyo, sapagkat ikaw, Panginoon, ay hindi mo pinabayaan sila na nagsisihanap sa iyo. Amen, mga kapatid? Nasabi ng Bible dyan, sa Diyos pa rin tayo magtitiwala. Amen? Sabi ng Bible in Proverbs chapter 3 in verse 5, alam itong talatang ito. Amen? Proverbs chapter 3 in verse 5, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Amen? Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig, huwag kang magtitiwala, huwag kang magdidepende sa iyong sariling kaunawaan o karunungan. Sa Panginoon pa rin tayo magtitiwala. Tama po ba? Kaya minsan hindi tayo pinagpapala ng Diyos sa mga bagay na meron sa atin, doon na tayo nagtitiwala. Kapatid, hindi masamang magkaroon ng pera. Hindi masamang maging magandang trabaho. Hindi masamang magkaroon ng yaman. Pero masama kung tayo magtitiwala at didepende sa mga bagay na meron sa atin. Ang yaman nawawala, ang Diyos hindi nawawala. Ang yaman nauubos, ang Diyos hindi nauubos. Tama? Amen po ba mga kapatid? At maraming pagkakataon sa buhay, mga kapatid, ang pera, maraming mga bagay na hindi kayang bilhin sa buhay natin. Amen? Ang pera hindi ka kayang bigyan ng tunay na kasiyahan, tanging ang Diyos lamang. Tama po ba? So, huwag tayo magtitiwala. Amen? So, how to lose blessing from God? By not trusting God. Amen? Number 3, how to lose blessing from God? By not testing God. Okay? Ang sabi ng Bible in verse 9, ng Malakay. Ano sabi diyan? You are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Verse 10, bring ye all the tithes into the storehouse. Amen? Bring ye all. The word all means complete. It means 10%. Amen? 10%. Kapag nabawas yung 10, nabawas ng 9 yan, ng 1 yan, hindi na po yan 10. 9 na yan. Tama po niyo? Yung 10, nabawasan ng isa, 10 minus 1 equals 9. Hindi na po 10% yan. Tama? Because the Bible, bring ye all the tithes, complete 10% into the storehouse, that there may be meat in mine house. And what is the testing? Okay, by not testing God, what is the challenge of God here to us? Ano sabi diyan? And prove me now herewith, saith the Lord of hosts. Ano sabi ng Panginoon? Subukin mo ako ngayon. Diyos nang naghahamon sa tao. Hindi ang tao naghahamon sa Diyos. Tingin niyo ba ang Diyos sinungaling sa kanyang gagawin? Tingin ba natin ang Diyos hindi niya gagawin ng kanyang mga pangako? Amen po ba? Nasabi ng Diyos, subukin niyo ako ngayon kung hindi ko bubuksan. Amen? The windows of heaven at ibuo sa inyo ang mga pagpapala, the blessing, na wala na kayong sukat na lugar na kalalagyan. And I want you to understand, when we say blessing, it is not always financial things. It is not always material things. Sometimes, merong physical blessing, merong spiritual blessing, merong mental blessing, merong na mga blessing, mga bagay sa buhay natin na hindi puro material na bagay. Tama po ba mga kapatid? Yung wala kang sakit, blessing yan. Tama? Anong gusto nyo? Sino rito ng $1 million, bigyan ko kayo ngayon? Amen. Sino itong gusto ng $1 million? Kaya lang itong kondisyon, bukas mamamatay na kayo. Sino gusto? Sino? Parang gusto nyo, may $1 million kayo ngayon, pero bukas mamamatay na kayo? O wala kayong $1 million, pero mahabang buhay nyo? Hindi nga, yun ang pagpipilian. Nanay Carmela? Huwag na. Di po ba? Nanawa po ni punto mga kapatid. Tama? Nasabi ng Bible dyan, yung blessing hindi laging pera. Minsan, kahit wala kang pera, dahil ko may maraming pera, na nandun sa ospital, naubos yung pera para lang gumaling.
Samantalang ka, wala kang pera, pero ang magaling ka, wala kang sakit, nakakakain ka kahit sardinas, yung maraming pera, hindi makakain kahit sardinas, hindi kahit masarap, hindi makakain kasi bawal. Tama po ba? Amen mga kapatid? Amen. Oh, kahit wala kang pera, malaya ka. Kaysa yung mga senador ngayon, maraming pera pero nakakulong. Ano gusto niyo? Tama? You know what? Kapag pinangako ng Diyos na ibubuhos na yung pagpapala, hindi laging pera kung sabihin dyan. Yung ikaw wala kang sakit, blessing yan. Amen. Nakakapagtrabaho ka ng maayos, blessing yan. Walang sakit yung mga anak mo, blessing yan. Nakakain ka, biyaya ng Panginoon, 3 beses isang araw, 5 beses isang araw, nakakapagluto ka pa ng masarap na ulam mo, blessing yan. Tama po ba? Nakakasama mo yung asawa mo, hindi ka blessing. Blessing yan. Kasama mo yung mga anak mo, blessing yan. Nakapag-aral silang mabuti, blessing yan. Nakakaraos kayo araw-araw, blessing yan. Ano pa bang kakailangan ninyo? Tama po ba? Kaya sabi ng Bible, subukin niyo ako at kung hindi ko ibubuhos yung pagpapala na wala na kayong sukat na kalalagyan. Amen po ba? Na makita mo yung mga anak mo, lumalaki sila, nag-aaral sila ng mabuti. Tama po ba? Lumalaki sa simbahan, natututo ng magandang asal. Abay, blessing yan. Naunawan po ninyo, maraming mga bagay dito na akala natin na hindi blessing, but in reality, sila yung mas blessing sa mga bagay na iniisip natin na blessing. Tama? Kaya ang blessing hindi laging pera. Ang blessing hindi laging material. Yung ikaw ay may natututunan sa buhay mong personal, may na-realize ka sa buhay mo, blessing yan. May natutunan ka sa mga pagkakamali mo, blessing yan. Tama mga kapatid? May na-realize kang magandang bagay sa buhay mo, blessing yan. Tama po ba? Is personally, yung mayroon ka natututunan, meron ka na-realize personally sa buhay mo, at meron ka na isusurrender na hindi tama sa buhay mo, blessing yan. Tama, hindi laging pera, hindi laging material ang pangako ng Diyos. Kasi kung laging puro pera na lang ang pangako ng Diyos, abay, parang tayo mga charismatic dito. Parang tayo mga full gospel dito. Tama? Na kailangan, papayamanin tayo ng Diyos, diba? Yung mga Pentecostal, prosperity gospel, yun na lang tutulong natin. But that is not what blessing is all about. Tama mga kapatid? Nakakasama mo yung asawa mo, nasusubaybayan mo kung paano maubos ang buhok o pumuti ang buhok, blessing yan. Nasusubaybayan mo paano malakas hanggang umina, tumatanda ka pa rin, sabi blessing yan. Meron tumanda ka sa ibang bahay. Hindi po ba mga kapatid? Tama? Everything in our life, mga kapatid, the blessing of God is not always about material and financial. Tama? So how to lose the blessing from God? By not testing God. Sometimes, subukin natin ang Panginoon. Have you ever experienced na subukin ng Diyos sa buhay mo? Tama? Panginoon, gusto kong subukin ka. Panginoon, gusto kong subukin yung mga pangako mo. Amen mga kapatid? Number 4, by not testing God, and also number 4, listen to this, how to lose blessing from God? By not thanking God. Tama? By not thanking God. Alam nyo, ang isang Kristiyano hindi marunong magpasalamat, hindi pagpapalain ng Diyos. Tama po ba? Ang mga anak natin, lagi natin silang turuang magpasalamat. Whether maliit o malaki, natatanggap nila pag lagi natin sabihin na magpasalamat ka. Tama? Because the opposite of being thankful is what? Being murmur. Complaining. Tama ba kulit? Mareklamo. Nakita na yung anak ninyo, lagi mareklamo. Binigyan mo na naman, kulang! Pag sinabi niyang kulang, bawiin mo. Lalo mo magbigyan. Matuto siya magpasalamat kung anong binigay. Tama ba kulit? Kasi pag natuto silang reklamo, kawawa sila. Lalaki silang reklamador sa buhay nila. Magkakasawa sila, reklamador, ang pangit naman ang matili ko. Yeah. Reklamador kayo. Tapos nagkala ka matigas ng ulo. Ang tigas ng ulo, ay, maligmana sa'yo.
Tama po ba mga kapatid? Walang Kristyano pinagpapala ng Diyos ng reklamador. Ang sabi ng Bible, di ba? In everything we should give thanks. We should be thankful. Whether maliit man yan o malaki, pagpasalamat natin sa Diyos. Tama po ba mga kapatid? Pagpasalamat mo, malakas ka ngayon, pagpasalamat mo. Diba? Nakakain kayo, pagpasalamat mo. Nakapagtrabaho kayo, pagpasalamat mo. Lahat ng bagay, matuto tayo magpasalamat. Tama? Amen po ba? Kaya dapat walang Kristyanong nagreklamo, ito na naman ang ulam. Huwag mong pakainin. Napakasimple lang. Gulay na naman, huwag mong pakainin. Diba? Huwag mong ipagluto. Border na lang yan. Tama mga kapatid? Because being thankful to God, mga kapatid, and it is a godly character. Tama? Ito ay mga Diyos na ugali, yung pagiging mapagpasalamat. Amen po ba mga kapatid? Because we are living nowadays, ang mga tao hindi na marunong magpasalamat. Tama? And because they are unthankful, hindi na sila marunong makontento. Amen mga kapatid? Magpasalamat nyo lagi kung ano meron po tayo. Tama? Mga anak, magpasalamat kayo kung kayo'y pumapasok sa school, planchado yung damit ninyo, ipagpasalamat nyo yan. Tama? Pumapasok kayo, nakakakain kayo bago pumasok, magpasalamat kayo. Ba yung panahon namin, kahit walang pagkain, pasok. Kahit walang bawang, pasok. Ako, ganun ako eh. Kasi wala talagang, yung rep, di ba, yung rep ba, yung na gano'n nakastas, may bakal nakasabit sa bubong. O, pag-isip ko ng umaga, nakapana ako doon. Pag may nakapaka, salamat ka sa Panginoon. Pag wala, ibig sabihin, walang perang lola mo. O, discarte talaga. Pero papasok ako nun, bakit? Eh may mga kaklase akong may pera. Siyempre, body-body. O, pag nagre-recession, libre ako. O, di ba? Lalo na kung madaling tutuin. Lalo na pag mga payatin lang. O, di ba? Matatakot sa'yo, bibigyan ka ng pagkain. Tama? Tama mga kulit? O, yung panunod, alam yung mga panunod, madiskarte talaga mga bata. Kahit walang merienda, gagala yung mga yan. Akyat ng sampalo, kukuha ng bunga, may asin, di ba? Akyat ng santol, akyat ng mangga, at maraming prutas doon na pwedeng makain kumpara ngayon. Doon may mabolo. Alam niyo mabolo? May makopa. Diba? Diba? Mabolo yung bilog ba? Pag nainom, nalalaglag na lang, tapos makatiba. O, may makopa. O, may kasoy. Marami. Chesa. Diba? Sa panahon natin ngayon, bihira na lang. Kaya minsan pag nakakakita ako ng mga puno na may bunga ng gano'n, naalala ko yung, sabi ko ganito na yung merienda namin. Kasi ngayon, bihira na lang talaga. Granada. O din, hindi nila lang yung prutas ng Granada. Balimbing. Masarap yung mga yan. Diba? Yung sa mga damuhan, yung kulay bilog na gano'n. Tapos pag nag-yelo, diba sa Riyadh, pinagpuntura natin? O. Ha? Maria. O, sa amin, ano na tawag yun? Senyorita yata tawag sa amin. Basta yung bilog na gano'n. Kinakain yun. Maraming pagkain noon, mga kapatid, di ba? Pamatsili, anatilis. O. Ngayon, hindi na halos lahat kilala ng mga kabataan ngayon. Ang kilala na nila, si Milkshake, si Milk Tea, si Macdo. Diba? Tama ba? Di ba nung panahon natin, nakakailan ng Jollibee kapag graduation, kapag birthday. Abay, ngayon wala na, hindi tsupera na lang. Hindi po ba mga kapatid? So, ang sabi dyan, magpasalamat kayo kung mayroong pumapasok kayong may baon. Tama? Kung magkano binigay sa inyo, huwag na kayong magreklamo. Tama mga kapatid? Bakit? Una, yun lang yung, sa kayo lang yung kaya ng magulang mo. Huwag mong ipipilit yung hindi pa kaya ng magulang mo. Tama?
Ngayon, magsikap ka, mag-aral ka, para dati nga makapagtrabaho ka, ikaw ay tutulong sa magulang mo. Tama ang isip mo. Tama mga kapatid? Ngayon, kung di tama ang isip mo, bahala na yung magulang ko, may pera na ako. Wala ba, hindi ka pagpapalayan ng Panginoon? Kung sinong, ikaw, pag kayo nagkatrabaho, kumita ng pera, kung sinong unang malibas sa Panginoon, kung sinong unang tulungan nyo, magulang nyo. Magulang nagpaaral sa inyo. Tama? Amen mga kapatid? Huwag na huwag yung pagpapalit yung magulang nyo sa girlfriend na jowa nyo lang. Mas maling yung magulang nyo. Tama po ba mga kapatid? Amen po ba? So the point is this, magpasalamat sa lahat ng bagay. Tama? Dahil ang the opposite of being thankful is murmuring. Tama? Yung binigyan mo na nga, hindi pa magpasalamat. Kasi ang tao, hindi talaga, one of the nature ng tao, hindi po talaga magiging mapagpasalamat. Amen? So sabi naman po diyan, by not thanking God. Amen? Hindi tayo pagpapalayan ng Diyos kapag lagi tayong mareklamo sa buhay. Tama po ba? Sa pagkain, huwag kayo maging mareklamo sa pagkain, magpasalamat kayo kung may kinakain kayo. Ito lang ang ulam. Pasalamat nyo, may ulam ka. Hindi po ba mga kapatid, dapat nung panahon namin. In reality, anong madalas ulam? Hindi ko lang sa panahon po ninyo ha, anong panahon namin? Kape na may tubig, na may yung breakfast namin, titimpla ng kape, lalagay yung kanin. Yun na yun. Di ba? Ha? Toyo. Na may mantika, napakasarap nun. Lalo kapag pinagprituhan pa ng tosino, ay naku po, hindi pwedeng, kasi kailangan mo nang ilagay yung kanin doon sa mantika kasi pag hindi matutuyo yun, nandun talaga yung lasa. Di ba? Amen mga kapatid? Kaya matuto kayo magpasalamat kung ulam nyo ngayon. Kung tuyo, okay, pasalamat kayo, may tuyo pa kayo. Di ba? Ha? Noon, ang bumubuhay sa amin noon, itlog, payless. Hindi nawawala yan, itlog, payless. Tuyo, payless. Araw-araw. Mapalad ka na pag nakabili ka ng sardinas. Master. Diba? Mga ligo. Mga dila-dilata. May pera na nakakabili nun. Tama? So what the point is this, you should be thankful in everything. Amen mga kapatid? And lastly, how to lose blessing from God is so simple. By not, mga kapatid, sabi ko dyan, treating, okay? By not treating properly. Number 1, the ministry of God. Number 2, the man of God. Amen po mga kapatid? Hindi tayo pagpapalain ng Diyos kapag hindi tama ang trato natin. Una, sa gawain ng Diyos. Pangalawa, sa lingkod ng Diyos. Hindi pwedeng maayos ang trato mo sa gawain ng Diyos, hindi maayos ang trato mo sa lingkod ng Diyos. Hindi rin pwedeng maayos ang trato mo sa lingkod ng Diyos at hindi maayos ang trato mo sa gawain ng Diyos. They are both important. Amen mga kapatid? Kasi kapag maayos ang trato mo sa yung relasyon mo sa harapan ng Diyos mga kapatid, magiging maayos ang trato mo sa gawain ng Diyos, maging sa lingkod ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Kasi maraming mananampalataya, mga kapatid, gusto nila pagpalain ng Diyos, hindi naman maayos ang trato nila sa gawain ng Panginoon. Naunawa po ba ninyo? You should understand, as a members of this church, kung meron kang dapat iingatan, meron kang dapat ipaglalaban, meron kang dapat susuportahan, meron kang dapat puprotektahan, ay yung gawain ng Diyos, where you belong. Dito ka nagsisimba, ay dapat dito ka gamitin ng Panginoon. Tama po ba? Dito ka nagsisimba, eh dito ka palagoy ng Panginoon, itrato mo ng maayos ang gawain ng Panginoon. At hindi lang yung gawain ng Panginoon, yung lingkod ng Panginoon. Tama? Nasabi ng Bible in Mark chapter 9 verse 41. Mark chapter 9 verse 41. Nasabi ng Bible dyan, in English muna.
For whosoever shall give you a cup of water. Jesus is the one who's saying this mga kapatid verse. Okay? Whosoever shall give you a cup of water to drink in my name, because you belong to Christ, verily I say to you, ye shall not lose his reward. Sa Tagalog po, sapagkat ang sino man magpainom sa inyo, kausap niya mga alagad. Ang sabi ng isang sarong tubig, no? Isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi mawawala sa anumang paraan ang ganti sa Kanya. Tama po ba? Ang punto dito, sabi niya, di ba? Kung sino man ang magpainom sa iyo kahit isang basong tubig, pagpapalain ng Diyos. Amen mga kapatid? Kaya salamat po sa Panginoon, di po ba? Kaya minsan, nung isang araw, minsan nababanggit lang may message, sabi niya, minsan, subukan mo kaya na kapag may nag-alok sa'yo, minsan tanggihan mo din. Alam ko, sabi ko sa kanya, yan ang hindi natin gagawin. Kasi kapag tinanggihan natin yan, tatanggihan natin yung pagpapala ng Diyos sa buhay nila. Tama po ba? Dito baso lang. Sino magpainom sa'yo ng isang basong tubig? Lalo na kapag black coffee yan. Hindi nila yan. May kape na doon Kape na po kayo? Pala niya tayong mubus na nakalahati ko na ngayon. Sabi ko, wala pa dumarating. Kape na ang kape, wala pa rin dumarating. Pag kape yan, pag soft drinks yan. Di ko ba mga kapatid? Tama? Oo. Naalala ko nung bago kong nadampot sila Nanay Carmela ni Tatay Ben. Dinampot ko yan Then, nung bago ko sila nagilala, binibisita ko yung mga yan. Kasama ko si Brother Raymond. Unang-unang na-share ko si Nanay Carmela. Tama? Na nagilala si Nanay Carmela. Tsaka si Sister Charmaine. Okay? Sister Charmaine pa yung nagpapataya ng wedding dyan sa Riggs na. Hindi, pero. Kaya kilala yan dyan. Okay? Kilala yan Starstruck. Kasi yung mukha niya noon, mukhang patapon na ba? Okay. So, nagilala si Nanay Carmel. Then, isang taon, bago si Tatay Ben. Binibisita. And then, nung time na yun, si Nanay Carmela, nagilala namin siya noon, ang trabaho niya, nangangalakal talaga. Maraming kalakal ba? Ngayon kasi nagbubulay na yun, nag-11 up na yan. Nagbubulay na, kasi hindi na siya pwedeng pero yung trabaho niya noon, ilang beses na nabanggaan dahil sa pangangalakal. Pero nabanggaan ng dipit, kaya na ba, nabuhay pa. Di ba? Kaya ng Panginoon, kasi hindi ba yung pagkabanggaan niya, mula doon sa may letra na, may Jollibee, nabangga doon. Tumalsik sa tapat ng JP mismo. Hindi ako kalayo yun. Ilang araw bago nagkamala yan. Pinunta na, talagang basag-basag talaga ang mukha niya. Gas-gas-gas. Tapos punta si Tatay Ben. Si Tatay Ben, nandun din si Tatay Ben. Umiyak. Hindi ko alam kung tears of joy. And then, binisita namin sila sa bahay nila. Kasama ko si Brother Ray. Nakakatawa na may mag-asawa na kasi pag-like ang bibisita naman. Dahil ganun ang buhay nila. Kung anong meron sila, maglalabas talaga sila. Mangungutang sa tapat ng bahay nila, may tindahan doon, mangungutang, pang soft drinks. Then, tayo na nagpapakulo sila ng kape sa gatong ba. Tapos yung, di ba lang, marinola ba yung stainless na rinola? Nagpapakuluan yun, nagpapakulo ng kape. Abay, sabi sa akin na Tatay Ben, timpla mo ng kape si Pastor, walang baso. Meron siya. Alam ginawa ni Nanay Carmela, yung kalakal niya, pinalkay niya yung kalakal niya. Hindi, tuloy-tuloy ito At yung baso, yung mga cup noodles, inugasan. Brother Raymond, hindi niya makalimutan mo. Diba ba? At ang tatata, sabi ko, ako sanay ako kahit saan. Hindi ko lang, naalala. Timpla kami ng kape. Doon talaga. Di ko ba? Kung ibang pastor, yun abay kadiri naman.
Talaga yung talakad talaga, inalungkat talaga lahat. Pero ang punto, sabi ng Bible dito, magbigay ka lang ng tubig sa lingkod ng Panginoon. Ano sabi doon? Ano sabi doon sa English? Kapatid, he shall not lose his reward. Hindi maiwawala yung pagpapala. Tama? Ano sabi ng Bible in Galatians chapter 16 verse 10? Galatians chapter 16 verse 10. Okay? Ano sabi niya? As we have therefore opportunity, let us do good unto all men. Ano sabi doon? Look at the word especially. Bihirang gamitin ni Apostle Pablo yung the word especially. At madalas ginagamit niya lang yun, mga kapatid, sa mga lingkod ng Panginoon. Tama? Ano sabi? Unto them who are the household of faith. Amen po ba? Kaya nga samantalang tayo may pagkakataon na magsigawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Gumawa ng mabuti kung may pagkakataon. Ano sabi? At lalong-lalo na saan? Sa mga kasambahay sa pananampalataya. Amen po ba mga kapatid? Kaya po ang sinasabi dito, gusto natin pagpalain ng Diyos, itarato natin ang tama, yung gawain ng Diyos at yung lingkod ng Panginoon. Amen mga kapatid? Because the Lord will bless you. Because Jesus Himself says, He shall not lose His reward. Amen po ba? Kaya salamat po sa Panginoon sa mga ginagamit ng Diyos sa mga pangangailangan namin. Hindi ko man maibalik po kung anong binigay ninyo, hindi man namin maibalik material o naman yan, pero ito pong tinitiyak namin sa inyo. Niluluhod namin kayo sa Panginoon. Amen mga kapatid? Yun ang kailangan isulit. Pagpalain kayo ng Diyos. Tama? Amen po ba? Itong buwan na ito, nainit ko ngayong buwan na ito, alam niyo po ba yun? Kasi 5 Sunday ang August. Nagbibigay ang mothers tuwing last Sunday. Kainit talaga pag limang buwan ng buwan. Di ba? Hindi ba? Anyway, salamat po sa Panginoon sa mga ginagamit ng Diyos. Amen? Palain tayo ng Panginoon, amen? Even you, young people, I'm always telling this. Not because, sabi ni Papa rin, dahil kailangan ko, kundi dahil kapag natutunan ninyo, pagpapalain kayo ng Diyos. Tama? Mahalin ninyo yung gawain ng Diyos. Mahalin ninyo yung pamilya ng pastor, yung lingkod ng Panginoon. Kasi pagpapalain kayo ng Panginoon. Tama po ba? Naalala ko yung nag-preach kina Pastor Apple mo. Nagsimula siyang maging missionary. Yung kwento niya, di ba sino kasama ko? Yung kwento niya, merong isang young people sa church nila na nagpipray. Ito lang yung prayer niya, Panginoon, pag ako nakagraduate, sabi niya, ibibili ko ng sasakyan yung aking pastor. Yun yung prayer niya sa Panginoon. Nakagraduate, nagkaroon ng magandang trabaho, pinagpala ng Panginoon. Alam niyo, hindi niya pinalimutan yung pangako niya. Binili niya ng second hand na sasakyan yung pastor niya. Isa lang yung babae dalaga na, turistor to. Then, sabi niya, hindi daw siya natapos doon. Sabi niya, Panginoon, bless mo yung aking trabaho. Sabi niya, ibibili ko ng brand yung sasakyan yung aking pastor. The Lord bless that woman. Bakit? Yung naging hanap buhay niya, nagbabayad siya ng maraming sasakyan. Yung binigay ng Panginoon. Kaya sabi niya, yung sasakyan ko dyan sa labas, na bago, bigay lang ng isang young people na babae yun. Could you imagine? The point is this, kung meron isang tao na magkakaroon ng desire na gano'n, na igagawing himala ang Panginoon. How much more kung marami kayo na magiging gano'n ng desire? Amen po ba mga kapatid? Could you imagine? Sabi niya, yun lang yung magiging, yun yung aking pangako sa Panginoon. Nagkaroon ng asawa, naging magandang buhay, nagkaroon ng magandang business. Abay, nagulat daw siya. Binila siya ng bagong sasakyan ng pastor. Ano sabi niya? Pastor, sabi niya, yung gasolina mo, sabi niya, akong bahala dyan. Alam niyo, sabi ng pastor na yon, alam niyo yung young people na yon, sabi niya, wala na sa akin kasi nag-abroad na sila. Pero sabi niya, hanggang ngayon, yung gasolina ko, tuloy-tuloy pa din. Bakit? Yun yung pangako niya sa Diyos. Tama? Kapag nangako kayo sa Diyos at nagipagtotohanan kayo, tutulungan kayo ng Panginoon na mangyari. Bakit? Tama yung puso nyo. Amen mga kapatid? Kaya po ngayon umaga, how to lose blessing from God.
Pinangako naman ng Diyos na pagpapalain tayo. Isa lang napapakawalan natin. Kasi nga, hindi tayo nagbibigay ng by not tithing to God. Amen? By not trusting God. Baka dumidepende na tayo sa sarili natin, hindi na sa Diyos. By not testing God. Baka hindi na natin sinusubukan ng Panginoon. By not taking God. Amen? Baka hindi na tayo marunong magpasalamat sa Diyos. Minsan, nagpapasalamat na lamang tayo pag okay ang buhay natin. Minsan, nagpapasalamat na lang tayo pag may nakakain tayo. Pag may pagsubok, reklamo. Hindi po mga kapatid. Amen? And by not treating properly the ministry of God and the man of God. I remember as we close, merong isang pastor, isang matindi pa, si Pastor Conway. True story ito. Isang gabi, pagod na siya. Then, dahil kilalang pastor siya, minsan marami daw tumatawag sa cellphone niya, minsan nangihingi ng tulong, ganyan. Hindi ko ba, minsan pag-pastor talaga eh. At kaya ako hindi ako naglalagay ng cellphone number ko dyan sa signboard din sa church, kahit pangalan. Alam mo, hindi ako kilala dito ng mga tao. Oo. Kilala lang ako dito, pastor. Pag sinabing pastor, tuturo ka nandito. Pag sinabing pangalan ko, hindi na lang kilala. Kahit nga dyan sa Shopee, nakalagay doon, pastor. Pag nung isang araw, bumalik niya, pastor, sa inyo, Julo, Andrew nakapangalan. Ako din yan. O, di ba? Di ko kilala. So sabi niya, binili na niya yung kanyang young people. Sabi, pag may naganap sa akin, sabi mo, wala ko. Dito yung bilin sa kanya. Isang gabi daw, may kumakatok. Parang nagmamadali. Isang lalaki daw, nagmamadali. Hinahanap. Nandiyan po si pastor. Sabi ng young people, sabi niya, ay wala po si pastor. Sabi ng lalaki niya, sige. Sabi niya, salamat at alis na ako. Hindi umalis. Then, makalipas ang isang taon. Okay, isang taon. Nakita nung yung lalaki na yun, yung si pastor, nakita. Pastor, musta na? Sabi niya, oh, ikaw pala. Kilala din naman ni pastor yung lalaki. Sabi niya pastor, nag-abroad kasi ako, sabi niya. Tsaka, siya nga pala, sabi niya, nung isang gabi pala, bago ako umalis kinabukasan, pumunta po ako dati dito sa church niyo. Hinahanap ko po kayo. Ay, bakit? Eh kasi po, yung meron akong lupa dun sa malapit po dyan, ibibigay ko na po sana sa inyo, dalawang titulo, hindi ko na po din po magamit kaya mag-abroad na po ako. Eh wala po kayo, naibigay ko po dun sa isang pastor doon ng born again, yung property. Sabi ng pastor, sayang. Sabi ng pastor, sayang, kung alam lang, di ba? So, alam niyo, the point is this. Have you ever experienced in our life na minsan may mga blessing na darating sana sa buhay natin. Pero there's only two na pwede natin maging response. Sayang o buti na lang. Amen mga kapatid? Alin tayo sa dalawa? Meron pa mga regrets, sasabihin, sayang, dapat pala nagbigay ako. Sayang, dapat pala nagpagamit ako. Sayang, dapat pala naging faithful ako sa Panginoon. Sayang, dapat pala naglingkod ako sa Panginoon. Or sasabihin natin, buti na lang nagbigay ako. Buti na lang nagtapat ako. Buti na lang nag-ambag ako. Buti na lang nagpagamit ako. Amen mga kapatid? So which of the two? Na minsan, baka naging experience natin sa buhay natin. Sayang, dapat pala ginawa ko kasi may blessing pa. Alam nyo, in reality, may blessing talaga kapag naging faithful tayo sa Diyos. Amen mga kapatid? So minsan na din tayo sa dalawa. Sayang, o buti na lang. Amen mga kapatid? Kasi doon sa sayang, there is a regrets. Doon sa buti na lang, there is a reward. Amen? So, how to lose blessing from God? Amen? Faithfulness in giving. Dahil kung lahat ito ngayon, at tabi manalangin sa Panginoon ngayong umaga, I know it's time, but I believe that the Lord will bless us. Amen? Tabi manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pong biyaya sa buhay po namin. Lord, dalangin po namin ngayong umaga na pagpalain po kami ng mga bawat napakinggan po namin, Panginoon. And as we close, our eyes, our heads bowed, marahil ang Panginoon ay nangusap po sa atin, hindi na po tayo magpapakatagal at
marahil ang Panginoon ay nangusap po sa atin ngayon po umaga, mga kapatid, at nais natin na lumapit sa dakong unahan at marahil gusto natin magtapat sa Diyos. Alam ko, gusto ng Diyos lahat tayo pagpapalain ng Panginoon. Gusto ng Panginoon lahat tayo ay bibigyan ng Panginoon. But it could be happen. Mangyari lamang yan kapag magtatapat tayo sa Diyos. Sometimes, minsan, kung tayo pinagpapala ng Diyos kasi nakakalimutan na natin yung ating pong responsibility sa Diyos. Minsan, dumidepende na tayo sa mga bagay na meron sa atin. Minsan, hindi na tayo marunong magpasalamat. Minsan, hindi na tama yung puso natin sa gawain ng Diyos at sa likod ng Panginoon. Yes, the Lord wants us to bless. He wants us to bless. Pero ang tanong, kumusta ang puso mo? Tama po ba yan sa harapan ng Diyos? Sana ng umaga, itama natin sa Panginoon. Panginoon, salamat po ng maraming ang umaga. Salamat po sa inyong mayamang biyaya. Pagpalain niyo po ang aming po pinag-aralan. Pagpalain niyo ba kayo Diyos na lagi namin matutunan sa buhay namin na lagi kami didepende sa inyo, hindi sa mga bagay na meron kami. Dahil anong saysay na mga bagay na meron kami kung wala naman kayo sa buhay namin? Mas magandang piliin namin, Panginoon, na wala man kami mga bagay dito sa mundo, pero kayo ang kasama po namin at panghawakan namin ang inyong mga pangako na alam namin hindi nyo kami pababayaan ng iluwa. Kaya panalangin ko, Panginoon, pagpalain nyo inyong mga anak, pagpalain nyo kanilang mga trabaho, pagpalain nyo ang bawat buhay namin at kalakas. Salamat po, Panginoon Diyos, sa mensahe na aming napakita. I know it's too late, pero lang po, Panginoon, pinagpalain po kami. Salamat po sa pangalan ni Jesus, kami po dumadalangin. Amen, amen. Please be seated. Okay, the short announcement again. So mamaya, just a short meeting lang po. Pag-usapan ninyo yung ladies fellowship, mamaya na po yun. Amen? And then,